Lods, nabalitaan mo ba yung mga nangyayari ngayon sa Senado? Bakit? Anong balita? Ang gulo-gulo na ng Senado ah. Ha? Oo nga eh. Ano yung mga politiko na yan? Imbis na unahin nila yung mga problema ng mga mamamayan, sila nagbabangayat. Bakit nga ba nag-aaway-aaway sila, Lods? Paano? Pilit nila pinagtatakpan yung mga buwaya sa kaban ng bayan. Oo nga, Lods. Halata naman na may pinagtatakpan sila. Oo nga eh. Lods, sino ba ang unang-unang Senate President? Ang unang-unang Senate President, si Manuel L. Quezon. Talaga, Lods. Kwentuhan mo nga ako, Lods, kung paano nagsimula ang Senado at kung ano ang kasaysayan. O sige, kwentuhan kita ng ilang maiksing kwento tungkol sa Senado. O sige. Lods, kailan ba unang naitatag ang Senado? Ang Senado ng Pilipinas ay naitatag o itinatag noong October 16, 1916 sa bisa ng Jones Law o PEC o Philippine Autonomy Act na ipinasa ng Kongreso ng US, at ito ang nagsilbing mataas na kapulungan ng legislatura kung saan si Manuel L. Quezon ang kauna-unahang Senate President. Talaga, Lods. US ang unang nagtatag sa Senado ng Pilipinas? Kwentuhan mo pa nga ako, Lods. Sige. Ang Senado ng Pilipinas ay dumaan sa tatlong yugto. Tatlong yugto. Oo, tatlong yugto. Bakit gano'n? Ibig sabihin nagpuputol-putol. Noong kasing panahon ng Commonwealth, mula 1935 hanggang 1946, pansamantalang inalis ang Senado. Tinalis as in wala ng Senado? Oo, inalis at pinalitan ng isang National Assembly sa ilalim ng 1935 Constitution. Ay, ganon. Pinalitan nila ng National Assembly. Oo, at ibinalik ito noong 1941 sa pamamagitan ng isang pag-aminda sa konstitusyon. Ibinalik din nila. Oo, at noong post-World War II, 1946 hanggang 1972, matapos makuha o makamit ng Pilipinas ang kasarinlan, ang Senado ay nagsilbing mataas na kapulungan ng Kongreso ng Pilipinas. Ang Senado ang naging mataas na kapulungan. Oo, at ito ay binuo ng 24 na mga senador na inihahalal ng mga botante sa buong bansa. Ngunit natigil ang operasyon nito noong idiniklara ni Pangulong Marcos Sr. o Ferdinand Marcos Sr. ang martial law noong 1972. Hindi, walang mga senador noon, Lods, mga panahon na yun. Mula noong 1972 ay walang senado sa rehimeng Marcos hanggang sa mapatalsik siya ng taong bayan sa pamamagitan ng EDSA Revolution noong 1986. At kaya noong 1987 ay muling binuhay o binuksan ng Senado sa bisa ng 1987 Constitution. Yung pala ang kwento ng Senado. Thank you, Lods. Welcome.